Isang masaya at masiglang araw sa inyong lahat. Mga bata, kumusta kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan, malusog, no, at ligtas. Okay, habang nanonood ng ating aralin para sa linggong ito ng Filipino 5 para sa quarter 1 at week 7. O tayo ay nasa ikapitong linggo na ng ating pag-aaral para sa Filipino 5. So, handa ka na bang matuto ng panibagong aralin? So, kung handa ka na, simulan na natin ang ating pag-aaral. Para sa nilalaman ng ating aralin para sa linggong ito, narito yung ating mga tatalakaying paksa. So, transactional na teksto, liham pang kaibigan, okay na, nakapokus sa pangangamusta, may mga kaugnay na paksa tayo para sa wika, pabalikan natin muli ang mga pang-abay na panang-ayon at panalungat. Para sa tekstong biswal, muli nating sisipatin ang elemento ng multimedia, yung text, okay, headlines, subtitles, at slogans. Okay, so para sa ating unang araw, tayo ay magkakaroon ng isang maikling balik-aral. So, tula, basa. Basahin ang tulang formularyo ni Andelaine R. Tahanlangit at talakayin sa klase ang mga sumusunod na tanong. Okay, so basahin natin muli formularyo sa panulat ni Andelaine R. Tahanlangit. Sa pagsagot ng anumang formularyo, mahalagang sumunod sa tamang proseso. Pag-unawa ng mabuti sa panuto, dapat sa isip ay tumimo. Pagsulat ng malinaw at nauunawaan, dapat pakatandaan at huwag kalilimutan. Itim na tinta ng panulat ang kailangan, magdala ng higit sa isang panulat sa sisidlan. Tiyaking nasagutan ang hinihinging impormasyon mula sa pangalan hanggang sa lagda, mahalaga iyon. Siguruhing walang nalampasang kahon. Basahing muli ang formularyo sa ikalawang pagkakataon. Kapag natiyak nang nasagutan na ang lahat at ang mga impormasyo'y isinulat ng tapat, maaari nang ipasa ang formularyo sa gurong tagapag-ingat at huwag kalilimutang magpasalamat. Okay, so narito yung ating mga gabay na tanong. So, tungkol saan ang tula? Ito ay tungkol sa paglalagda o pagsagot sa isang formularyo. So, ano ba yung formularyo? Ito ay, pag sinabi nating formularyo, ito ay talaan. Ito ay isang uri ng form sa English na kung saan ito ay humihingi sa atin ng mga mahalagang impormasyon na may kinalaman sa ating sarili, may kinalaman sa ating magulang, na kakailanganin para maiproseso kung ano man ang transaksyon na mayroon tayo. Kung babalikan natin ang tula, ang kanilang sinagutan ay isang formularyo para sila ay makapag-enroll o makapagpalista sa kanilang paaralan. So, bakit kailangan pag-aralan ang formularyo? So, dapat nating siguraduhin na tama ang mga impormasyon na ating inilalagay dito. Sapagkat, lalo na kung tayo ay nag-enroll, nagpapatala sa paaralan, sapagkat ito ang kinukuha ng mga guro para kayo ay itala sa sistema doon sa LIS ng DepEd. Kung kayo naman ay nag-a-apply ng trabaho, so mahalaga ito sapagkat magiging batayan din ito. Ito yung isa sa unang tinitingnan ng mga employer, yung ating mga pinagsasubmitan, halimbawa ng mga resume natin or biodata. So, kailangan wasto, tama yung ating ilalagay na impormasyon. Hindi na babaligtad yung ating apelyido sa ating unang pangalan. Tingnan mabuti. Minsan kasi may mga formularyo nang hinihingi muna ay apelyido. Ang iba naman, ang hinihingi muna ay pangalan. Gayon din sa pagbibigay ng inyong araw ng kapanganakan. May mga formularyo na minsan nauuna yung araw ng kapanganakan bago yung buwan. Mayroon naman nauuna yung buwan bago yung araw ng kapanganakan. O maiba naman gusto buong salita ang ilalagay. So, kailangan maging maingat tayo at pag-aralan natin yung ating pagsasagot sa mga formularyo. So, para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, so tayo ay magbabasa. So, pagpapabasa ng kwento sa mga mag-aaral.
So, ang ating babasahin ay Kumustahan ni Andeline or Tahan Langit. Si Jonel ay may edad na 10. Isinilang siya sa Negros Occidental sa lungsod ng Himamaylan, Barangay Nabalian. Kasalukuyan siyang nag-aaral at nasa ikalimang baitang sa Don Marcelo G. Vasquez Memorial Elementary School. Ganado laging pumasok sa paaralan si Jonel sapagkat lagi niyang kasabay sa pagpasok ang kanyang matalik na kaibigang si Endong at hindi talaga sila mapaghihiwalay. Mula kinder hanggang ikalimang baitang ay magkaklase na ang dalawa. Isang umaga habang magkatabi sa silid-aralan ang matalik na magkaibigan ay may sinabi si Endong na nakapagpalungkot ng labis kay Jonel. Nel, pupunta na raw kami sa Maynila, sabi ni nanay at tatay. Doon na raw kami maninirahan sa mga tiyahin ko, wika ni Endong. Kailan daw ang alis ninyo? Tanong ni Jonel. Sa makalawa na raw, sabi ni nanay at tatay, sagot ni Endong. Basta dong magbabalitaan pa rin tayo sa isa't isa ha? Ang malungkot na wika ni Jonel. Oo naman Nel, susulat ako ng madalas. Ang tugon naman ni Endong. Dumating ang araw ng pag-alis ng pamilya ni na Endong papuntang Maynila. Pagkalipas ng ilang araw ay may dumating na liham sa bahay ni na Jonel. Nagmamadali si Jonel na basahin ang liham mula sa kanyang matalik na kaibigan na si Endong. Narito ang sulat. So, 585 Puso Street, Coloong 1, Valenzuela City. Enero 26, 2024. Mahal kong kaibigang Jonel, kumusta ka na? O ayan ha, tinupad ko ang pangako kong susulat ako sa iyo. Tunay ngang maganda rito sa Maynila. Parang hindi napapagod ang mga tao rito. Hanggang gabi ay may tao sa kalsada. Hinahanap-hanap ko na agad ang buhay dyan sa probinsya. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan dyan, 10 ng iyong pamilya. Kami naman ay ayos lamang dito. May trabaho si tatay. Si nanay naman ang nag-aasikaso sa bahay. Nakalipat na ako ng paaralan dito. Mayroon na rin akong bagong mga kaibigan pero ikaw pa rin ang nananatiling nag-iisang pinakamatalik kong kaibigan. Mag-ingat ka palagi. Nagmamahal, Endong. Maluha-luha si Jonel pagkatapos niyang mabasa ang liham. Masaya siya para sa kanyang matalik na kaibigang si Endong. Kaya naman dali-dali siyang kumuha ng papel at ballpen upang tugunin ang sulat ng kanyang kaibigan. Okay, so ngayon, sino ang matalik na magkaibigan sa kwento? So, ang magkaibigang si Endong at si Jonel. So, saan pumunta ang pamilya ni na Endong? So, sila ay nagpunta sa Maynila. So, ano ang naramdaman ni Jonel nung mabasa niya ang liham ng kanyang kaibigan? So, kayo ba? Ano ba ang inyong nararamdaman kapag nakabasa kayo ng isang liham o isang mensahe mula sa inyong kaibigan? At naranasan mo na bang sumulat o makatanggap ng liham? Ano ang damdaming namayani sa inyo noong mga sandaling iyon? So, sa panahon ngayon, 'di ba, bihirang-bihira na nakakatanggap tayo ng liham. Lalo pa kung ito ay liham mula sa ating mga kaibigan, mula sa ating mga kamag-anak, sapagkat digital na ang ating panahon. 'Di ba? Nagme-message na lang sa FB, sa Messenger, o kaya naman nagte-text. Hindi ba ang mga natatanggap na lang natin na liham ngayon ay mga billing ng kuryente, billing ng tubig, 'di ba? Yung mga ganun na lang yung tinatanggap nating sulat. Pero yung pangangamusta mula sa isang kaibigan ay bihirang-bihira na. Mayroon din ba kayong kaibigan na nasa malayo na ibig ninyong kumustahin? Mahalaga bang makamusta sila? Hindi ba? So, paggamit man ng liham, paggamit man ng elektronikong liham o ano pa mang paraan ng pangangamusta ay napakahalaga, lalo na kung ang isang tao ay mahalaga sa atin, lalo na kung ito ay kapamilya natin o matalik nating mga kaibigan o yung mga pinagkakatiwalaan nating mga kaibigan. So, mahalaga na makamusta sila, 'di ba? Kasi maganda rin sa pakiramdam yung may nakakaalala sa atin. Iba yung pakiramdam na, uy, kamusta ka na, 'di ba? Parang mahalaga, yung pakiramdam mo na pinapahalagahan ka naroon kapag tayo ay kinakamusta ng ating pamilya o ng ating mga kaibigan.
So paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng ating aralin, so ayusin ang mga ginulong letra upang mabuo ang kasing kahulugan ng salitang initiman. So kinalulugdan ng marami ang mga Pilipino at walang puknat ang kanilang kwentuhan. So kinalulugdan at puknat. Ano kaya ang kahulugan ng mga salitang ito? Okay, so para sa kinalulugdan, ito ay kinatutuwaan at puknat, 'di ba? Walang puknat, walang tigil. So ngayon naman, tayo ay tumungo na sa ikalawang araw ng ating pag-aaral. Dito ating tatalakayin ang tekstong transaksyonal. Ito yung ating kaugnay na paksa. At ito ay may kinalaman sa ating liham, pangkaibigan. So, ang tekstong transaksyonal, ito ay sosyal na gawain kung ito ay nasasangkot sa pakikipag-ugnayan sa iba pang tao sa lipunan. Ito ay formal na paraan at may tiyak na target na mambabasa, tiyak na layunin at tiyak na paksa. Karaniwang ginagamit dito ay ikatlong panauhan na siya, sila, may nila at iba pang paglalahad ng teksto. Ibang tao ang target nitong mambabasa. Ito ay naglalahad ng katotohanan na sumusuporta sa pangunahing ideya. Magbibigay ito ng interpretasyon sa panitikan, nagsusuri, nagbibigay ng impormasyon, ng hihikayat, nangangatwiran, nagtuturo o kaya'y nagbibigay mensahe sa iba. Ang tekstong transaksyonal rin ay kontrolado ang paraan ng pagsulat dahil formal ang estilo ng pagsulat na kailangang sundin. So kung halimbawa ay balita, artikulo, talambuhay o patalastas, may mga forma ito o may mga estilo ito na kailangang sundin. Kung liham pangangalakal naman, papel sa pananaliksik, ulat, review sa naisay pampanitikan na nangangatwiran, interview, editorial, dokumentaryo, at iba pa. So ito yung yung mga tekstong transactional natin na may kanya-kanilang padron o estilo o paraan ng pagsulat. So may sinusunod. Okay, so ngayon naman, basahin natin ang tula na pinamagatang Tatak Pilipino muli ni Andelaine Tahanlangit. Pagkatapos ay sagutin natin ang tanong ng kaugnay sa tula. Tatak Pilipino ni Andelaine R. Tahanlangit. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging mabuti, mahusay makisama kaya't kinalulugdan ng marami. Sa tuwing magkakasalubong may nakahandang ngiti, kumustahan ay walang puknat at pag-anyaya palagi. Maging sa pagpapatuloy sa ating tahanan kapag may panauhin o bisitang inaasahan, tiyak na ilalabas nakatagong mga kasangkapan, maging ang mga punda, kumot at sapin sa higaan. Ganyan ang mga Pilipino, hindi makasarili, masayahin pa nga't laging may ngiti sa labi. Sa mga biruan, positibong nakikisali, madalas ding magtanong upang hindi magkamali. Okay, so ano-ano yung mga katangian na taglay ng mga Pilipino, 'di ba? Una, yung pagiging magalang, 'di ba? Yung pagiging magiliw na pagtanggap sa mga bisita, yung pagiging masayahin, lagi silang very warm, no? Laging nagbibigay, nakahanda lagi ang ngiti, lalo na sa mga kakilala. Minsan nga kahit hindi kakilala, hindi ba ang iningitian natin. So anong damdamin ang namayani sa inyo matapos mabasa ang tula? So syempre muli nating naramdaman, muling nanumbalik kung ano ba yung ating mga kaugalian bilang isang mamamayang Pilipino. So makikita pa rin ba sa kasalukuyan ang nasabing mga katangian? Oo naman. So maaring patuloy na umuunlad yung ating panahon, patuloy na nagbabago, pero hindi basta-bastang nabubura ang kaugalian at kultura natin bilang mga Pilipino. So taglay mo pa ba ang nabanggit na katangian? Patunayan mo nga ito at gaano kahalaga ang mga katangiang nabanggit na taglay ng mga Pilipino. So ito ay iyong pangatwiranan. So dito naman, liham ko, buuin mo. So buuin ng liham gamit ang mga sumusunod na datos.
Okay, so ito ay aayusin mo, ano? Kung nababalikan natin, natatandaan mo pa ba yung mga bahagi natin ng isang liham pangkaibigan na ating tinalakay, no? Noong kayo ay nasa ika-4 na baitang. So, syempre, nandyan ang pamuhatan, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas, at lagda. So, aayusin mo itong narito sa inyong harapan at iaayos yan sa paraan para mabuo ng wasto ang ating liham pangkaibigan. Ngayon naman ay ating muling balikan kung ano nga ba ang multimedia. So bagaman ito ay ating natalakay na noong nakaraang linggo, ating itong muling sisipatin, no, para sa linggong ito. So ang multimedia ay tumutukoy sa paggamit ng iba't ibang uri ng mga medium o media upang maghatid ng impormasyon o mensahe. Ito ay isang paraan ng paghatid ng impormasyon na naglalaman ng iba't ibang elemento gaya na lamang ng teksto, larawan, tunog, video, animasyon at interaktibong elemento. Narito muli ang elemento ng multimedia. Una ay ang teksto. Ang teksto ay nagbibigay ng mga salita o pahayag na naglalaman ng impormasyon o mensahe. So, maaring ito ay mga caption, headline, balita, at iba pa. So, sa pamamagitan ng teksto, nalalaman natin yung iba't ibang impormasyon na maaring taglay, no, ng isang publikasyon o ng isang patalastas. Hindi ba? Kaya napakahalaga ng teksto. At, syempre, pag sinabi nating teksto, may iba't iba pa rin itong elemento, gaya ng laki, no, yung kulay ng teksto, yung mga estilo ng tekstong gagamitin natin. So, yun ay mga iba't iba ding mga elemento na isinasaalang-alang natin kapag tayo ay gumagamit nito. Ikalawa ay imahe. Ito ay ang mga larawan ng kinetika o yung mga animations, mga graphic at iba pang mga visual na elemento na nagbibigay ng kahulugan sa teksto o nagpapakita ng konsepto. So, mahalaga rin na maglagay tayo ng mga imahe. Nang sa gayon ay navisualize natin, nai-imagine natin o nakakabuo tayo ng imahe, no, sa ating isipan o nakikita natin kung ano ba yung maaari nating abangan doon sa publikasyon na inilabas na kung saan gumamit sila ng mga imahe o mga larawan. Audio, ito ay mga tunog, musika o iba pang mga audio na elemento na maaring magdagdag ng emosyon o konteksto sa multimedia. Maaari itong magamit para sa pagsasalita, musika, sa background, tunog na mga epekto at iba pa. So mahalaga yung audio, no, lalo na sa isang halimbawang dula-dulaan o sa isang stage play sapagkat nagbibigay buhay ito, no, sa ating pinapanood. O halimbawa, nanonood tayo ng drama, yung mga shorts, no, yung mga clips, malaking bagay yung audio kasi kumbaga isa to sa mga nagbibigay ng impresyon sa ating pinapanood. Diba yung background music, ano pa, kapag hindi kagandahan ng boses mo, maaari ka nang gumamit ng yung mga effects ng boses para maging maganda. Ano pa, yung mga sound effects na ating inilalagay para higit na mabuhay yung ating ginagawang multimedia. So, sunod, video. Ang mga video o mga video clip o mga animasyon na may tunog at paggalaw ay maaaring bahagi ng multimedia. Ito ay nagbibigay ng dinamismo at karagdagang pagpapaliwanag sa teksto. So, para sa mga mag-aaral, no, higit na nakakatulong ang pagpapanood sa kanila ng video, lalo na kung medyo mahirap unawain halimbawa yung isang aralin o kung halimbawa naman ang ating tinatalakay ay may kinalaman sa proseso. So mas madaling nauunawaan madalas kapag may pinapanood silang video na kung saan malinaw na ipinapakita doon yung proseso o yung paraan, no, ng paksa na tinatalakay. So, nakakatulong siya para higit na ma-visualize, no, tumatak sa utak ng mga mag-aaral yung ating paksa. Animasyon, ito ay ang mga nakalilikhang larawan o mga video clip na gumagalaw. Ang mga animasyon ay maaring gamitin upang ipakita ang proseso o magbigay ng mga halimbawa sa multimedia. So, halimbawa,
Pwede tayong halimbawa dito ng animasyon ay pwede yung mga cartoon. Hindi ba halimbawa gusto mo magpakita ng isang infomercial na kung saan ano ba yung dapat na gawin o ano ba yung paghahanda na dapat gawin kapag may lindol o may sunog. So sa pamamagitan ng animasyon na ipapakita nila ng malinaw sa mga mag-aaral o sa mga manonood kung ano ba yung mga dapat na gawin ng tao kapag may lindol o kaya halimbawa kapag may bagyo, paanong paghahanda ba ang dapat na gawin. Sunod, interaktibong elemento. Ito ay mga elemento na nagbibigay ng pagkakataon sa mga tagapakinig upang makisali o mag-interaksyon sa multimedia. Halimbawa nito ay ang mga clickable buttons, mga form, at iba pa. So halimbawa may pinapanood ka, no, yung mga interaktibong elemento, halimbawa mga live chat na kung saan nababasa ng mga host yung mga mensahe na ipinapadala sa kanila ng mga tagapakinig nila o yung mga tagapanood nila. At malaya silang nakakapagtanong ng mga tanong na nais nila, no? Kapag halimbawa may mga seminar o may mga forum, at syempre hindi naman lahat nabibigyan ng pagkakataon na makapagtanong, hindi ba? So gumagamit sila ng mga interaktibong elemento gaya ng live chat, hindi ba? Na kung saan pwede kang magtanong o kaya naman gumagamit sila ng mga clickable buttons para makakuha ng survey kapag may itatanong sila at para makuha nila yung pulso, no, ng bayan ay maaari kang participate sa mga ito. Okay, so yan yung ating mga interaktibong elemento. So dito naman, it's slogan. So tukuyin kung anong produkto o establishmento ang gumagamit ng sumusunod na mga tagline. So may liwanag ang buhay, dadaloy din ang ginhawa, abot mo ang mundo, pambansang manok, masarap kahit walang sauce. So ano kaya ang mga ito? So tingnan natin kung alam mo ba, no, kung ano yung mga produkto na gumagamit ng mga tagline na ito o yung mga slogan. Okay, ayan yung ating mga sagot. Okay, so ngayon naman kayo ay magkakaroon ng pangkatang gawain at magkakaroon kayo ng 3 pangkat sa inyong klase. Okay, skit mo, show mo. Okay, so bubuo kayo ng skit tungkol sa pakikihalubilo sa ibang tao. Nariyan ang mga gawain ng bawat pangkat. At narito naman yung pamantayan sa pagmamarka. So, paano ba kayo mamarkahan? So, yung teamwork nyo, partisipasyon, angkop na diksyon sa pagpapahayag, at pagkakatugma sa tema. So, yan yung mga titingnan at mamarkahan sa inyong gawain. Tayo ay lumipat na sa ikatlong araw. At ito ay may kinalaman, no, sa wika. So ating babalik aralin muli, no, at pagtutuunan muli ng pansin ang pang-abay na panang-ayon at panalungat. So simulan natin, ano nga ba ulit ang pang-abay? So ito ay bahagi ng pananalita na nagbibigay turing sa pandiwa, sa pang-uri at sa kapwa nito pang-abay. Ang pang-abay at pang-uri ay kapwa mga salitang naglalarawan. Ano yung pagkakaiba nila? Ang pang-abay, no, maaring maglarawan o magturing sa 3. Katulad nga ng pandiwa, pang-uri, at kapwa nito pang-abay. Samantalang ang pang-uri ay nagbibigay turing o naglalarawan lamang sa pangalan at mga panghalip. Ang pang-uri ay naglalarawan ng mga pangalan at panghalip, samantalang yun nga ang pang-abay ay naglalarawan hindi lamang ng mga pandiwa, kundi gayon din ng mga pang-uri at kapwa nito pang-abay. So balikan natin muli ang mga uri natin ng pang-abay. Una, pamanahon. Ito ay pang-abay na nagsasaad ng panahon kung kailan ginanap, kung panahong ikinaganap ng bagay o gawaing sinasabi ng pandiwa. So halimbawa, tuwing gabi ay nagbabasa kami ng asawa ko ng Biblia. So kailan nagbabasa ng Biblia ang mag-asawa? So tuwing gabi.
Panlunan, ang pang-abay kapag nagsasaad ng lunan o puok na pinangyarihan ng kilos. So, itinuro sa paaralan ang kagandahang asal o pinagturuan ang paaralan ng kagandahang asal. Okay, so tinutukoy nito yung lugar o puok kung saan ginaganap ang kilos. Pamaraan, ang pang-abay naman ay nagsasaad ng paraan kung paano, kung paano naganap o paano ginawa ang kilos. So, paraan ng pagkakaganap ng kilos. So, malinaw magsalita ang aming guro. So, paano magsalita ang inyong guro? Malinaw. Panulad, ang pang-abay na nagsasaad ng paghambing. So, halimbawa, lalong nauunawaan ang mga aralin kung pag-aaralan ito. Panggaano, ang pang-abay na nagsasaad ng dami, sukat o timbang. So halimbawa, hustong sumunod tayo sa mga panuntunan ng paaralan. So yung nakapula, yan ang ating pang-abay na panggaano. Pang-agam, ang pang-abay kapag nagsasaad naman ng pag-aalinlangan o hindi katiyakan. Tinatawag din itong pang-abay na panubali. So, halimbawa, siguro'y magbabago na siya. Baka magbago na siya. So, ibig sabihin, walang katiyakan o walang kasiguraduhan at may pag-aalinlangan. Panang-ayon naman ang pang-abay na nagsasaad ng pagpayag o pagsang-ayon. So, totoong mahirap mag-aral. Talagang mahirap mag-aral. Sadyang mahirap mag-aral. So, yan yung ating mga pang-abay na panang-ayon. Pag panalungat naman, kung kanina positibo, ito naman negatibo. Nagsasaad naman ito ng pagtanggi, di pagtanggap o pagbabawal. So, halimbawa, hindi bumabagsak ang batang masipag. Hindi papayag ang magulang kung maglalaro lamang ng computer ang mga bata. Panunuran, ang pang-abay na nagsasaad ng pagkakasunod-sunod. So halimbawa, kahuli-hulihang tinawag ng guro ang batang walang takda. Unang tinawag ng guro ang nagtaas ng kamay. Panglima, sa mga binanggit ng guro ay nakakuha ng tamang sagot. Okay. Pamitagan naman, ang pang-abay na nagpapahayag ng paggalang. Opo, tapos na po ang gawain ko. Panuring naman, ang pang-abay na nagpapahayag ng pagtanaw ng utang na loob. Maraming salamat at tinulungan mo ako. So, ang pang-abay na panang-ayon ay isang pang-uri or isang uri ng pang-abay na nagsasaad ng pagsang-ayon sa salitang kilos o yung pandiwa, pang-uri o sa kapwa pang-abay na pangungusap. Ginagamit ito upang sumang-ayon o tanggapin ang sinasabi ng kausap. Ito ay ginagamitan ng mga panandang oo, opo, tunay, sadya, talaga, syempre, sige, tiyak, walang duda at sigurado. So ito naman yung kabaligtaran ng pananggi. Hindi ba? Na hindi, ayoko, 'di ba? Ano pa? Hindi, at kumbaga lahat naman na may kinalaman sa pagtanggi, 'di ba? O pagtutol, yun naman ang mga pang-abay na pananggi. Yan. O panalungat, panalungat o pananggi. Narito ang halimbawa ng pang-abay na panalungat sa pangungusap. So, wag, hindi, ayaw, di tama, mali. Okay, so yun, di ba? Huwag tularan ang mali niyang ginawa. Hindi mabuti ang pagtatapon ng basura kung saan-saan. Ayaw niyang sumagot sa mga mensahe ko. Hindi mabuti ang pakiramdam ni Ginang Ramos. Di tama ang pagsagot ng pabalang sa magulang. Okay, so basahin muli ang tula ni Andilain Tahanlangit na Tatak Pilipino. Okay, pansinin natin yung mga salitang nakaitim. So, walang, tiyak, hindi, isa pang muli na hindi. Okay, so anong bahagi ng pananalita ang mga salitang initiman?
Ito ay mga pang-abay. Okay, at para sa ika-4 na araw, so tayo ay magsasagawa ng iba't ibang gawain. So para sa inyong paglalapat at pag-uugnay sa lungguhitan ng pang-abay na panang-ayon at panalungat na ginamit sa kwento. Okay, so inyong balikang muli ang kwento at sa lungguhitan nyo, yung mga ginamit ditong mga pang-abay na panang-ayon at panalungat. Para sa susunod na gawain, bumuo ng liham, pangungumusta sa kaibigan na ginagamitan ng mga pang-abay na panang-ayon at panalungat. At para sa inyong pagsusulit, narito ang inyong gawain. So una, ikahon ang pang-abay sa bawat pangungusap at isulat sa patlang kung ito ay panang-ayon o panalungat sa lungguhitan ng mga salita na binibigyang turing ng pang-abay. So 3 ang inyong isasagot. Una, ikahon ang pang-abay. Ikalawa, isulat sa patlang kung panang-ayon at panalungat. At pangatlo, sa lungguhitan ng salita na binibigyang turing ng pang-abay. So narito ang ating susi ng pagwawasto. At dito na nagwawakas ang ating aralin sa Filipino. So nawa ay naunawaan nyo ang ating mga pinag-usapan sa linggong ito, ang ating tekstong transaksyonal, no, ang ating liham pangkaibigan o liham pangangamusta, ang pang-abay, no, at mga uri ng pang-abay, higit lalo ang pang-abay na panang-ayon at panalungat, at yung ating pagbabalik muli sa elemento ng multimedia. So maraming salamat sa patuloy niyong pakikinig at panonood ng ating mga aralin sa Filipino 5. Maraming salamat. Ako si Teacher Aiza. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo. Paalam!